Mga Ginoo, magiging prangka po ako sa inyo. Ilang buwan na ang nakalipas, sinimulan kong magdagdag ng isang kutsarita ng isang bagay sa aking tsaa tuwing umaga. At sa loob ng 2 linggo, ang aking asawa ay literal na nagmakaawang itigil ko ito. Hindi dahil nag-aalala siya sa akin, kundi dahil sabi niya, sobra-sobra na ang iyong enerhiya. Hindi na kita masabayan. Doon ko napagtanto na nakatuklas ako ng isang bagay na pambihira. Isang bagay na nararapat malaman ng bawat lalaki na higit sa 60. Ang pangalan ko po ay Dr. Elena Marisa Santos. Ako ay isang health specialist na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang lalaki na mabawi ang kanilang sigla, kumpiyansa, at pagganap ng hindi umaasa sa mga tableta, kemikal, o mga pangakong napapako. Sa loob ng mga dekada, may isang katotohanan akong paulit-ulit na nakikita. Hindi ang pagtanda ang sumisira sa pagkalalaki. Ang kapabayaan ang may gawa nito. At narito ang kabalintunaan. Karamihan sa mga lalaki ay naniniwala na ang paghina ay hindi maiiwasan. Tinatanggap nila ang pagkapagod, mababang gana, at mabagal na umaga bilang bagong normal. Gayunpaman, ang tanging ginawa ko ay maghalo ng isang kutsarita sa aking tsaa. At ang aking katawan ay nagsimulang tumugon na parang 25 taong gulang muli. Ang maliit na gawaing iyon ay nagbukas ng isang biolohikal na switch na akala ko'y nawala na magpakailanman. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang kutsaritang iyon, kung paano ito gumagana sa loob ng inyong katawan, at kung bakit nito pinasisigla muli ang metabolismo, enerhiya, at balanse ng hormonal sa natural na paraan. Walang stimulants, walang daya, puro pagbabagong lakas na suportado ng agham. Kaya't manatili po kayo. Dahil sa ilang sandali, isisiwalat ko kung bakit ang isang ritual na ito sa umaga ay sapat na makapangyarihan para mapansin ng inyong asawa at kung bakit siya pa ang unang magsasabi, pakiusap, dahan-dahan lang. Bago tayo magsimula, kung hindi pa ninyo nagagawa, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang alinman sa aking lingguhang mga tip na idinisenyo upang tulungan ang mga lalaking higit sa 60 na maging mas malakas, mas masigla, at mas buhay. At kung nagustuhan ninyo ang naririnig ninyo sa ngayon, mag-iwan ng 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 at sabihin sa akin kung anong uri ng payo ang gusto ninyong ibahagi ko sa susunod. Ngayon, bago ko ibunyag, kung ano talaga ang makapangyarihang kutsaritang iyon, kailangan nating maunawaan kung bakit karamihan sa mga lalaking higit sa 6 sata ay pagod na sa paggising. Dahil kung hindi ninyo aayusin kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan tuwing umaga, walang anumang suplemento o lihim na sangkap ang makapagpapabalik ng inyong enerhiya o kumpiyansa. Isa, ang problema sa umaga. Karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay hindi ito napapansin. Bawat umaga, bago pa man lubusang sumikat ang araw, milyon-milyong lalaki na higit sa 6 sato ang tahimik na nakaupo na may hawak na isang tasa ng kape o tsaa, umaasa na ang unang higop ay kahit paano'y magbabalik sa kanila sa buhay. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Naranasan ko mismo iyan. Gumigising kang pagod. Kahit pa pagkatapos ng isang buong gabi ng tulog, ang iyong katawan ay parang mas mabigat kaysa dati. Ang iyong isip ay mas matagal bago gumana. Sinasabi mo sa iyong sarili, kailangan ko lang ng ilang minuto para magsimula, ngunit sa kaibuturan mo, nararamdaman mong may mali. Ang panloob na makina na dating umuugong sa enerhiya at sigasig ay ngayon ay mahina na lamang ang ugong sa likuran. Ang totoong nangyayari ay hindi lamang pagkapagod. Ito ay biyolohiya. Kapag iminulat mo ang iyong mga mata sa umaga, naglalabas ang iyong katawan ng cortisol, ang pangunahing stress hormone. Noong mas bata ka pa, ang pagtaas ng cortisol sa umaga ay nagbibigay sa iyo ng matalas na pagsiklab ng motibasyon. Ito ang nagpabangon sa iyo, handang harapin ang araw. Ngunit habang tumatanda ka, ang patuloy na stress sa buhay, hindi magandang tulog, mga alalahanin sa gabi, at kahit ang simpleng pagtanda mismo, ay maaaring makasira sa balanse ng sistemang iyon.
Sa halip na isang maikli at malusog na pagtaas, nananatiling mataas ang cortisol sa loob ng maraming oras. At kapag nangyari iyon, hinaharangan nito ang produksyon at pagkilos ng testosterone, ang mismong hormone na nagbibigay lakas sa iyong lakas, focus at sigla bilang lalaki. Maaari mo itong isipin na ganito, ang cortisol at testosterone ay parang nasa isang sisaw. Kapag ang isa ay masyadong tumaas, ang isa ay bumabagsak. Iyan ang dahilan kung bakit maraming nakatatandang lalaki ang nagsasabi sa akin, "Doc, hindi ako nalulumbay, pero parang hindi ko nakilala ang sarili ko." Hindi nila ito iniimbento. Nagbago ang kimika ng kanilang katawan. Ang mataas na cortisol ay nagiiwan sa iyo na balisa, hindi mapakali, at hindi nakapokus sa umaga. Habang ang mababang testosterone ay nagiiwan sa iyo na walang gana, walang motibasyon, at hindi konektado sa panloob na kislap na dating nagparamdam sa iyo na hindi ka mapipigilan. Pagkatapos, karamihan sa mga lalaki ay gumagawa ng isang pagkakamali na nakita ko ng 1,000 beses. Kumukuha sila ng pinakamatapang na kape na mahahanap nila, umaasa na ang caffeine ay magpapagising sa kanila. Oo, nagbibigay ito ng mabilis na epekto, ngunit mas lalo pa nitong pinapataas ang cortisol. Binibigyang kahulugan ng katawan ang biglaang pag-angat na iyon bilang isang senyales ng stress, hindi enerhiya. Sa paglipas ng panahon, ang pattern na ito ay umuubos sa iyong adrenal system, nagpapahina sa iyong metabolismo, at lumilikha ng pamilyar na roller coaster ng pagtaas at pagbagsak ng enerhiya sa buong araw. Ang isa pang karaniwang reaksyon ay ang kabaligtaran. Ang hindi paggawa ng anuman, marahil ay paghigop lamang ng simpleng tsaa, pagbabasa ng dyaryo, o pag-scroll sa telepono, naghihintay na maging alerto. Ang problema, kung walang tamang senyales, nananatiling mabagal ang iyong metabolismo, dahan-dahang tumataas ang iyong asukal sa dugo. Patuloy na nag-iimbak ng enerhiya ang iyong katawan, sa halip na gamitin ito, para kang nag-iwan ng kotse na naka-idle sa driveway. Nagsusunog ka ng gasolina, ngunit hindi ka gumagalaw. Narito ang bahaging hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Ang mga umaga ang panahon, kung kailan pinakasensitibo ang iyong katawan sa direksyon. Ang unang 30 minuto, pagkatapos gumising ay ang iyong biolohikal na manibela. Ang ginagawa mo o hindi mo ginagawa ang nagtatakda ng iyong buong hormonal rhythm para sa araw. Maaari mong bigyan ng lakas ang iyong katawan upang makipagtulungan sa iyo o hindi mo namamalayan na ipadala ito sa isang pababang spiral ng stress, pagkapagod at kawalan ng balanse. Naaalala ko ang isang pasyente, isang retiradong piloto na nagngangalang Juan, na lumapit sa akin na bigo. "Doc," sabi niya, "maaga akong natutulog. Naglalakad ako tuwing umaga. Ngunit pagod pa rin ako bago mananghalian." Kinuha namin ang kanyang mga lab test. Ang kanyang cortisol ay sobrang taas at ang kanyang testosterone ay bumagsak. Hindi siya tamad o hindi malusog. Nagsisimula lang siya bawat araw na ang kanyang katawan ay natigil sa stress mode. Nang ayusin namin ang kanyang ritual sa umaga, isang maliit na pagbabago lamang, bumalik ang kanyang enerhiya sa loob ng ilang linggo. Tinawag niya itong paggising ng totoo. Iyan ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang iyong tsaa sa umaga kaysa sa iyong iniisip. Kung ano ang inilalagay mo dito, anong mensahe ang ipinapadala mo sa iyong katawan? Sa unang higop na iyon, ang tumutukoy kung ano ang mararamdaman mo sa susunod na 14 na oras. Kung mapapakalma mo ang cortisol, habang dahan-dahang pinasisigla ang iyong metabolismo, maibabalik mo ang balanse. Ang mismong balanse na matagal nang nawawala sa karamihan ng mga lalaki nang hindi nila nalalaman, at dito nagsisimula ang mahika. Dahil ang sikreto ay wala sa pag-iwas sa caffeine o pag-inom ng mas maraming tsaa, kundi sa kung ano ang idinadagdag mo sa tasang iyon. Isang kutsarita lamang ng tamang sangkap ang maaaring magbukas ng panloob na switch na iyon, na ginagawang mga oras ng matatag na enerhiya, kalmadong focus, at panibagong pagkalalaki ang iyong matamlay na umaga. Kaya, pag-usapan natin kung ano ang sangkap na iyon at kung bakit may kapangyarihan itong ibalik ang iyong mga umaga at ang iyong pagkalalaki sa buhay. 2.
Ang kapangyarihan ng ritual sa umaga. Kapag nakikipag-usap ako sa mga lalaki sa kanilang 60s, madalas kong tinatanong ang isang simpleng tanong. Paano mo sinisimulan ang iyong umaga? Karamihan ay nagkikibit-balikat at nagsasabi ng tulad nito. Oh, umiinom ako ng kape, nagbabasa ng balita, at umaasa na magiging maganda ang araw. Hindi nila napagtatanto na ang mga unang sandali, pagkatapos gumising ay ang pinakamakapangyarihang bintana ng pagkakataon na mayroon ang kanilang katawan sa buong araw. Kita nyo? Ang mga umaga ay hindi lamang isang oras para gumising. Ito ay isang biolohikal na sentro ng utos. Ang mga senyales na ipinapadala mo sa loob ng unang 30 minuto na iyon ang nagdidikta kung paano kumikilos ang iyong mga hormone, metabolismo at enerhiya hanggang sa oras ng pagtulog. At ang totoo, karamihan sa mga lalaki ay nagpapadala ng maling senyales nang hindi man lang nila nalalaman. Nang matuklasan ko ito mismo, nagbago ang lahat. Sa loob ng maraming taon, nagkasala ako sa parehong pattern. Babangon ako sa kama, titingnan ang aking telepono, iinom ng isang matapang na tasa ng kape, at magmamadali sa araw. Gumagana ako, ngunit hindi umuunlad, hindi ako matamlay, ngunit hindi rin ako masigla. Pagkatapos isang umaga, nagpasya akong harapin ang aking mga umaga sa paraang sinasabi ko sa aking mga pasyente nang may intensyon. Pinalitan ko ang pagmamadali ng ritual at doon ko napagtanto ang isang bagay na kapansin-pansin. Ang buong araw ko ay nagsimulang dumaloy ng iba. Ang aking enerhiya ay hindi na tumataas at bumabagsak. Nanatili itong matatag, kalmado at nakaugat. Mas malinaw ang aking mga iniisip. Lumambot ang aking tugon sa stress. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong ganap na nakaayon sa aking sariling katawan. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng isang ritual sa umaga. Hindi ito tungkol sa kung ano ang iniinom mo. Ito ay tungkol sa mensaheng ipinapadala mo sa iyong katawan sa pamamagitan ng pagkilos. Kapag sinimulan mo ang iyong araw nang may kamalayan at tamang natural na sangkap, nakikinig ang iyong katawan. Mahalagang sinasabi mo sa iyong mga hormone, ligtas tayo, malakas tayo, at oras na para gumana sa abot ng ating makakaya. Ang nag-iisang mensaheng iyon ay nagpapababa ng cortisol, nagpapatatag ng asukal sa dugo, at nagpapahintulot sa testosterone at dopamine. Ang mga kemikal na nagbibigay ng magandang pakiramdam at sigasig na natural na tumaas. Ito ay tulad ng pagbukas ng isang biolohikal na switch na nagsasabing, ngayon, ako ang may kontrol. Ang mahika ay nangyayari kapag ang mensaheng iyon ay nagiging pare-pareho. Nakita ko ang mga lalaki na ganap na nagbago sa pamamagitan lamang ng paggawa sa kanilang unang inumin sa araw bilang isang gawa ng pangangalaga sa sarili sa halip na pagpanik sa caffeine. Isipin mo ito. Sa halip na biglain ang iyong katawan para magising sa kape, umupo ka ng tahimik, huminga ng malalim, at ihalo ang isang maliit na kutsarita ng isang bagay na may intensyon sa iyong tsaa. Pinapanood mo ang pagtaas ng singaw. Kinukuha mo ang unang mabagal na higop na iyon at natatanggap ng iyong katawan ang senyas na kalmadong lakas. Sa loob ng ilang minuto, mararamdaman mo ito. Enerhiya na walang pagkabalisa, pagiging alerto na walang pagkataranta, focus na walang kalituhan. Nakita ko ang ritual na ito na tumulong sa mga lalaki na sumuko na sa pakiramdam na bata muli. Bumabalik sila pagkatapos ng ilang linggo at sinasabi sa akin, Doc, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero pakiramdam ko ay ako na ulit ang sarili ko. Hindi ito isang himala. Ito ay pisyolohiya na ginawa ng tama. Ang mismong pagkilos ng paglikha ng isang ritual ay nagpapabuti sa kimika ng utak. Pinabababa nito ang mga marker ng pamamaga. Pinapatatag ang tibok ng puso. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtugon sa iyong araw at pamumuno dito, at narito ang bahaging hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang ritual mismo ay nagiging nakakahumaling sa pinakamalusog na paraan. Sa sandaling magsimulang makilala ng iyong katawan ang kalmadong iyon sa umaga, hinahanap-hanap nito ito, gumigising ka na inaabangan ang sandaling iyon,
Hindi dahil sa caffeine, kundi dahil pakiramdam mo ay bumabalik ka sa iyong sarili. Humihinto ka sa pakikipaglaban sa pagkapagod, at sa halip, ay nagsisimula kang magbigay ng lakas sa sigla. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa bawat lalaki na higit sa 50, ang iyong unang inumin sa umaga ay maaaring umubos sa iyo o magbigay kahulugan sa iyo. Nasa iyo ang pagpipilian. Ang ritual, ang reset button na hinihintay ng iyong katawan. At ang kagandahan nito, hindi ito nangangailangan ng isang kumpletong pagbabago sa buhay. Nagsisimula ito sa isang sinadyang hakbang. Ang isang kutsaritang ibabahagi ko sa inyo. Dahil kung ano ang ihahalo mo sa tasang iyon, ay maaaring maging kislap na magpapasiklab muli sa lahat ng bagay na akala mo ay kinuha na ng edad. 3. Ang unang kutsarita, macaroot powder. Noong una kong narinig ang tungkol sa macaroot, aaminin kong nag-aalinlangan ako. Ginugol ko ang maraming taon sa klinikal na practice sa pag-aaral ng mga hormone, metabolismo at sigla ng mga lalaki. Kaya, nang sabihin sa akin ng isang pasyente na nagdaragdag siya ng tinatawag na Peruvian ginseng sa kanyang tsaa, at pakiramdam niya ay binalik niya ang orasan ng 20 taon, ngumiti ako ng magalang, ngunit pinanatili ang aking mga pagdududa. Ngunit pagkatapos ng pangatlo, pang-apat, at panlimang lalaki na nagsabi ng parehong bagay, mga lalaki sa kanilang 60s na nahihirapan sa mababang enerhiya, mababang mood, at nawawalang gana, nagpa siya akong subukan ito mismo. Ang natuklasan ko ay kamangha-mangha. Ang macaroot ay hindi isang milagrong gamot. Ito ay isang hamak na ugat na gulay na tumutubo sa mataas na bahagi ng Andes sa mga kondisyon na napakahirap na tanging ang pinakamatibay na buhay lamang ang nakaliligtas. Ang katatagang iyon ay bahagi ng kung ano ang ibinibigay nito sa mga lalaking gumagamit nito. Nang una kong ihalo ang isang kutsarita ng gelatinized maca powder sa aking tsaa sa umaga, wala akong gaanong inaasahan. Ang lasa ay parang lupa. Halos malaman na may malambot na tamis, tulad ng isang pahiwatig ng butterscotch. Ngunit sa loob ng ilang araw, napansin ko ang mga banayad na pagbabago. Gumigising ako bago ang aking alarm. Mas matalas ang aking focus, at ang mabigat na ulap ng pagkapagod na karaniwang bumabalot sa aking mga umaga ay nagsimulang mawala. Nagsimulang ilarawan ng aking mga pasyente ang parehong bagay. Dok, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero pakiramdam ko ay ako na ulit ang sarili ko. Narito kung bakit ito gumagana. Ang maca ay walang taglay na hormones, ngunit nakikipag-usap ito sa sistema na kumokontrol sa kanila. Ang hypothalamic pituitary adrenal axis o HAPA, iyan ang sentro ng utos kung saan nagpapasya ang iyong utak at katawan kung gaano karaming testosterone, cortisol at DHEA ang gagawin. Habang tayo ay tumatanda, ang stress at panahon ay nagdudulot ng kawalan ng ritmo sa sistemang iyon at nagsisimula itong magpadala ng maling mga senyales. Tumutulong ang maca na ibalik ang komunikasyong iyon, na nagpapahintulot sa iyong katawan na natural na ayusin muli ang sarili nito. Ang resulta ay hindi isang biglaang pagtaas o artipisyal na pag-agos. Ito ay balanse. Nararamdaman mong masigla, kalmado, at buhay, hindi nerbiyoso o sobrang stimulated. Mayroon ding isang bagay na malalim na psikolohikal tungkol dito. Kapag ang isang lalaki ay nagsimulang maramdaman ang banayad na apoy na iyon na bumabalik, ang tahimik na kumpiyansa sa umaga, ang talas ng isip, ang kislap ng pagnanasa, nagbabago ang lahat. Isa sa aking mga pasyente, isang 64 taong gulang na retiradong guro, ay nagsabi sa akin, parang naalala ng katawan ko kung paano maging ako muli. Sinabi niya na mas maaga siyang gumigising, nararamdaman ang motibasyon na kumilos, lumabas, maging intimo muli, hindi dahil sa kahambugan, kundi dahil sa wakas, ay naramdaman niyang masigla siya. Iyan ang gusto ko sa maca. Hindi lamang ito nagpapanumbalik ng hormones, nagpapanumbalik ito ng pagkakakilanlan. Ipinapaalala nito sa iyo kung ano ang pakiramdam na muling manirahan ng buo sa iyong sariling katawan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi na pagtatanto kung gaano karami ang ninanakaw sa kanila ng mababang enerhiya, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal.
Pinapadilim nito ang kagalakan ng mga simpleng bagay. Ang pagkamausisa sa araw, maging ang koneksyon sa taong mahal nila. Sinisimulang baligtarin ng maka iyon sa pamamagitan ng pagbuhay muli sa katawan at espiritu sa isang ganap na natural na paraan. Kung magpasya kang subukan ito, inirerekomenda kong gumamit ng gelatinized maca powder. Ito ay luto na nag-aalis ng almirol at ginagawang mas madaling tunawin. Sapat na ang isang pantay na kutsarita na hinalo sa mainit na tsaa o kahit kape. Inumin ito araw-araw sa loob ng ilang linggo at mapapansin mong may nagbago. Isang mas malinaw na isip, mas matatag na mood, isang katawan na mas magaan ang pakiramdam at mas handang kumilos. Hindi mo na kailangang pilitin ang motibasyon. Nagsisimula itong dumaloy ng natural muli. At oo, mapapansin din ito ng iyong kapareha. Ang enerhiya, ang pagiging mapaglaro, ang focus, lahat sila ay bumabalik sa mga paraang hindi maitatago. May mga lalaki akong nagsabi sa akin na ang kanilang mga asawa o kapareha ay nagsimulang magtanong ng pabiro, "Ano ba yung iniinom mo sa tasa mo tuwing umaga?" Iyan ang kagandahan nito. Hindi ito tungkol sa pagganap, ito ay tungkol sa presensya. Ang pagiging ganap na gising muli sa iyong sariling buhay. Ngunit paano kung ang iyong mga umaga ay minarkahan hindi ng mababanggana, kundi ng isang bagay na mas malalim, patuloy na tensyon, hindi mapakaling pagtulog, o ang pakiramdam na wired yet tired na tila hindi nawawala? Dahil habang pinasisiklab ng maka ang kislap, may isa pang makapangyarihang ugat na nagpapakalma sa bagyo. At iyan ang susunod nating pag-uusapan. 4. Ang pangalawang kutsarita, ashwagandha root powder. Kung ang maka ang kislap na muling nagpapasiklab sa iyong panloob na apoy, ang ashwagandha naman ang kalmadong nagpapanatili sa apoy na iyon, na matatag na nag-aalab. Una kong nalaman ang tungkol sa ashwagandha, maraming taon na ang nakalipas habang nag-aaral ng Ayurvedic medicine. Ngunit hindi ko naintindihan ang tunay na kapangyarihan nito hanggang sa personal ko itong sinimulang gamitin. Noong panahong iyon sa aking buhay, ako ay sobrang pagod. Sa pagitan ng aking practice, pananaliksik at mga responsibilidad sa pamilya, ang aking katawan ay tumatakbo sa usok. Mababaw ang aking tulog, hindi mapakali ang aking isip, at ang aking pasensya, isang bagay na dati kong ipinagmamalaki, ay nawawala. Doon ko binalikan ang sinaunang halamang gamot na ito, na ang pangalan ay literal na nangangahulugang lakas ng isang kabayo, at sa isang paraan, hindi na maaring maging mas angkop pa ang pangalang iyon. Ang ashwagandha ay hindi ka bigla ang ginigising tulad ng caffeine, at hindi nito binabaha ang iyong sistema ng stimulasyon. Sa halip, tahimik nitong binabalanse muli kung ano ang sinira ng stress. Nang magsimula akong magdagdag ng isang kutsarita nito sa aking tsaa sa umaga, napansin ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Hindi antok, hindi matamlay na kalmado, kundi isang malalim na katatagan, na para bang ang aking nervous system ay sa wakas ay huminga ng mahaba at mabagal. Isa ito sa mga pagbabagong dahan-dahang dumarating sa iyo. Hindi ka gumigising isang umaga na nagbago na. Napagtanto mo na lang na tumigil ka na sa pakiramdam na parang palagi kang nakikipaglaban sa iyong sariling katawan. Karamihan sa mga lalaki na higit sa 60 ay hindi napagtatanto kung gaano karami ang ninanakaw sa kanila ng talamak na stress. Iniisip nila na ang pagkapagod at pagiging magagalitin ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa pisyolohikal na paraan, ang nangyayari ay pinapanatili ng patuloy na stress na masyadong mataas ang kanilang mga antas ng cortisol nang masyadong matagal. At habang tumataas ang cortisol, bumababa ang testosterone, humihinto ang katawan sa pagbuo at nagsisimulang masira. Kinakain nito ang iyong enerhiya, ang iyong tulog, at sa huli, ang iyong kumpiyansa. Ang henyo ng ashwagandha ay nasa kakayahan nitong putulin ang masamang siklong iyon. Sinasabi nito sa iyong katawan, ligtas ka. Sa sandaling maniwala ang iyong sistema doon, nagsisimula itong maghilom. Isa sa aking mga pasyente, si Ricardo, isang retiradong inhinyero sa kanyang 70s, ay minsang nagsabi sa akin
na ang ashwagandha ay nagparamdam sa kanya na parang tumigil sa pag-ugong ang kanyang isip. Hindi sa mas marami akong enerhiya, sabi niya, kundi hindi ko na ito sinasayang. Iyan mismo ang nangyayari kapag hindi ka patuloy na nagsusunog ng enerhiya sa tensyon. Sa wakas ay magagamit na ito ng iyong katawan para sa kung ano ang mahalaga, pag-aayos, pag-iisip, pagkilos, at pamumuhay. Ang mga epekto ng ashwagandha ay higit pa sa mood. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari itong magpababa ng presyon ng dugo, magpabuti ng kalidad ng pagtulog, at kahit na mapahusay ang paggaling ng kalamnan. Ngunit ang pinakakahanga-hanga para sa akin ay kung paano nito ibinabalik ang emosyonal na balanse. Ang mga lalaking mainitin ang ulo o balisa sa loob ng maraming taon ay biglang nakakahanap ng kanilang sarili na mas kalmado, mas matatag, at mas mapagpasensya sa iba at sa kanilang sarili. Napapansin din ito ng kanilang mga asawa. May mga babaeng pumapasok sa aking klinika at nagsasabi ng medyo pabiro, "Doktor, hindi ko alam kung ano ang ibinigay ninyo sa kanya. Pero ibang tao na siya. Ang lasa ng ashwagandha ay parang lupa, medyo mapait at matapang. Gusto kong ihalo ito sa isang spice tea, isang bagay na may luya o turmeric at kaunting pulot. Hindi kailangang maging perpekto ang lasa nito. Kailangan lang nitong ipaalala sa iyo na may ginagawa kang mabuti para sa iyong sarili." Sinasabi ko sa aking mga pasyente na bawat higop ay isang maliit na gawa ng pagsuway laban sa stress. Binabawi mo ang kontrol mula sa kaguluhan ng modernong buhay, isang kalmadong hininga sa bawat pagkakataon. Bigyan ito ng dol o 3 linggo at mararamdaman mo ang pagkakaiba. Ang mga gabi ay magiging mas tahimik. Ang mga umaga ay magiging mas magaan. Gigising ka hindi lamang nakapahinga, kundi na ibalik ang lakas. At habang humuhupa ang iyong cortisol, nagsisimulang mahanap muli ng iyong testosterone ang ritmo nito. Mapapansin mo ito hindi lamang sa iyong enerhiya, kundi sa iyong kumpiyansa, sa kung paano mo hinaharap ang pressure, at sa kadalian ng iyong pagkilos sa buong araw. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang iyong pinakamalaking hamon ay hindi stress, kundi ang mabagal na pagdagdag ng timbang sa iyong baywang, ang paghahanap ng matamis na lumalabas kung saan-saan, at ang pagbagsak sa hapon na nagnanakaw ng iyong focus? Dito na papasok ang susunod na kutsarita. Isang mainit, mabangong pampalasa na alam mo na, ngunit marahil ay hindi mo napagtanto na maaaring magbago ng iyong metabolismo at ng iyong enerhiya ng sabay-sabay. 5. Ang ikatlong kutsarita, Ceylon Cinnamon Powder. Kung may isang sangkap na tunay na nagpagulat sa akin sa kapangyarihan nito, ito ay ang cinnamon. Hindi ang murang kayumangging pulbos na karaniwan nating isinasaboy sa tinapay o oatmeal, kundi ang tunay na Ceylon cinnamon, ang uri na dating nakalaan para sa mga hari. Naaalala ko pa ang unang umaga na hinalo ko ang isang kutsarita nito sa aking tsaa. Ang amoy pa lang ay sapat na para mapatigil ako. Mainit, matamis, halos nakakaginhawa, tulad ng isang alaala mula sa pagkabata. Ngunit ang ginawa nito sa aking katawan sa mga sumunod na linggo ay walang kapantay. Hindi lang ako nakakaramdam ng mas maraming enerhiya, mas balanse ako, tumigil sa pagtaas at pagbaba ang aking enerhiya, nawala ang aking mga pagbagsak sa hapon, at ang matigas na kumot ng pagkapagod na dating kumakapit sa akin pagkatapos kumain ay nagsimulang maglaho. Narito ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaking higit sa asista. Ang mabagal na pagdagdag ng timbang, ang paghahanap ng matamis, at ang brain fog na dahan-dahang dumarating sa paglipas ng mga taon ay madalas na walang kinalaman sa lakas ng loob. Resulta ito ng insulin resistance, ang dahan-dahang pagkawala ng kakayahan ng katawan na pangasiwaan ang asukal ng mahusay kapag huminto sa paggana ng maayos ang insulin, nananatiling mataas ang mga antas ng asukal sa dugo. Mas maraming taba ang iniimbak ng iyong katawan at nagiging pabago-bago ang paghahatid ng enerhiya sa iyong mga selula. Ang resulta, pakiramdam mo ay pagod, gutom, at bigo kahit na tama ang iyong kinakain. Ginagawa nitong mas sensitibo muli ang iyong mga selula sa insulin, na nagpapahintulot sa iyong katawan na gawing enerhiya ang pagkain sa halip na taba, para mong ipinapaalala sa iyong metabolismo kung paano gumana ng maayos muli. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si George.
isang 68 taong gulang na retiradong bumbero, na nagsabi sa akin, "Doc, dati nakakatulog ako sa aking upuan tuwing hapon. Ngayon nasa labas ako sa hardin at nagtatrabaho ulit." Walang ginagawang marahas si George. Nagdagdag lang siya ng isang kutsarita ng Ceylon cinnamon sa kanyang tsaa sa umaga araw-araw. Pagkatapos ng isang buwan, naging matatag ang kanyang asukal sa dugo. Nawala ang kanyang mga cravings at ang kanyang enerhiya ay matatag mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Iyan ang tahimik na mahika ng cinnamon. Ito ay gumagana ng dahan-dahan ngunit malalim. Mula sa siyentipikong pananaw, ang susi ay nasa mga aktibong compound nito tulad ng cinnamaldehyde na nagpapalakas ng insulin sensitivity at nagpapabagal sa pag-alis ng laman ng tiyan pagkatapos kumain. Pinipigilan nito ang pagtaas at pagbagsak ng asukal sa dugo. Ngunit higit pa sa agham, may isang bagay na lubos na kasiya siya dito. Kapag ininom mo ang unang higop ng tsaa na may cinnamon, may pakiramdam ng init na kumakalat sa iyong katawan. Hindi lang ito kemikal, ito ay emosyonal. Pakiramdam nito ay nutrisyon. Ito ay ginhawa na nagpapagaling din. At hindi tulad ng pansamantalang sigla ng caffeine, ang cinnamon ay nagbibigay sa iyo ng malinis at napapanatiling pag-angat. Hindi mo nararamdaman na wired. Nararamdaman mong gising ka. Bumubuti ang iyong panunaw, lumilinaw ang iyong isip, at kahit ang iyong mood ay gumagaan, may isang tahimik na kumpiyansa na dumarating. Kapag sa wakas ay tumigil na ang iyong katawan sa pakikipaglaban sa sarili nito, nagsisimula kang mapansin ang maliliit, ngunit makapangyarihang pagkakaiba. Mas maganda na ang sukat ng iyong pantalon, mas matatag ang pakiramdam ng iyong mga kamay, mas matalas ang iyong mga iniisip, humihinto ka sa pagkuha ng merienda sa kalagitnaan ng umaga dahil hindi na nagmamakaawa ang iyong katawan para sa asukal. Sa halip, ito ay umuugong ng matatag, mahusay, tulad ng dati noong mga dekada na ang nakalipas. Ang gusto ko sa ritual na ito ay napakasimple nito. Isang kutsarita ng Ceylon cinnamon sa iyong tsaa, marahil na may kaunting pulot o lemon, ay maaaring magbago ng iyong araw. Hindi ito magarbo o komplikado. Ito ay matatag, pare-pareho, at totoo. Tulad ng mga lalaking nakakatrabaho ko, na natutunan na ang tunay na lakas ay wala sa intensidad. Ito ay nasa balanse. Hindi nila kailangang magsikap pa. Kailangan lang nilang tulungan ang kanilang mga katawan na gumana ng mas matalino. Kaya, kung ikaw ay nakikipaglaban sa gumagapang na pagkapagod na iyon, o nakikipagpunyagi na mawala ang matigas na taba sa tiyan, magsimula dito. Maaaring magulat ka sa kung gaano kabilis tumugon ang iyong katawan dahil kapag nagsimulang tumakbo, ang iyong enerhiya, ang iyong focus, ang iyong kumpiyansa, ngunit habang tinutulungan ka ng cinnamon na makahanap ng balanse sa iyong metabolismo, may isang bagay na mas makapangyarihan pa na nag-uugnay sa lahat ng ito. Isang bagay na higit pa sa pagkain o sangkap. Ito ang dahilan kung bakit napakalalim ng epekto ng mga ritual na ito para sa mga lalaking higit sa 6 na. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari, hindi lamang sa loob ng iyong katawan, kundi sa loob ng iyong isip, tuwing umaga. At iyan ang susunod nating tutuklasin. 6. Ang tunay na dahilan kung bakit napakalalim ng epekto ng mga kutsaritang ito. Nagsanay ako ng medisina sa loob ng mahigit 3 dekada. At kung may isang katotohanan akong natutunan, ito ay ang mga pagbabago sa kalusugan ay bihirang nagmumula sa malalaki at dramatikong pagbabago. Nagmumula ito sa tahimik at pare-parehong mga pagpiling ginagawa natin araw-araw. Ang 3 kutsaritang iyon, maca, ashwagandha, at cinnamon, ay makapangyarihan. Oo, ngunit ang kanilang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa kung ano ang ginagawa nila sa iyong mga hormone o sa iyong metabolismo. Nagmumula ito sa kung ano ang ginigising nito sa loob mo. Sa tuwing kukuha ka ng kutsaritang iyon at ihahalo sa iyong tsaa, gumagawa ka ng isang bagay na mas malalim kaysa sa pagdaragdag ng isang suplemento. Nagpapadala ka ng mensahe sa iyong katawan at isip na nagmamalasakit ka pa rin, na ikaw pa rin ang may kontrol. Para sa maraming lalaking ginamot ko,
Ang pagbabagong ito sa mindset ang nagiging turning point. Nakakita ako ng mga lalaki sa kanilang 60s at 70s na pumasok sa aking opisina na talunan, mababa ang enerhiya, mababa ang kumpiyansa, pasa ng tahimik na pagtanggap na ganito lang talaga ang pagtanda. Pagkatapos ng ilang linggo, bumabalik sila na may ibang itsura, hindi dahil bumata sila, kundi dahil may nagbago sa loob nila. Muli nilang pinasiklab ang kislap ng pagmamay-ari, ang banayad na pakiramdam ng pagmamalaki na nagmumula sa pagkilos para sa kanilang sariling kapakanan. At iyon, higit sa anumang pulbos o tableta, ang nagpapanumbalik ng sigla. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking matagal ng pasyente, isang 72 taong gulang na lalaki na nagngangalang Alonso. Sinabi niya sa akin, "Doc, hindi ko akalaing posible pang maging maayos ang pakiramdam, pero tuwing umaga na inihahalo ko ang kutsarang iyon sa aking tsaa, ipinapaalala nito sa akin na may ginagawa ako para sa sarili ko." Sinabi niya iyon nang may tahimik na ngiti, ang uri na nagmumula sa muling pagtuklas sa isang bahagi ng iyong sarili na akala mo ay nawala na. Iyan ang kinakatawa ng mga kutsaritang ito. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pakikilahok. Ang pagiging aktibong kalahok sa iyong sariling kwento ng kalusugan sa halip na isang manonood lamang. Mayroon ding malalim na pisyolohikal na aspeto ang ritual mismo. Kapag gumising ka at nagsagawa ng isang sinadyang pagkilos, isang bagay na paulit-ulit, may kamalayan at may layunin. Ina-activate mo ang parasympathetic nervous system, ang rest and restore mode ng katawan. Ang nag-iisang pagbabagong ito ay nagpapababa ng cortisol, nagpapabuti ng focus, at inihahanda ang katawan para sa kalmadong enerhiya sa halip na magulong adrenaline. Kaya, bago pa man magsimulang gumana ng kemikal ang mga sangkap, nagsimula ng tumugon ang iyong nervous system. Sinabi mo sa iyong katawan, "Ligtas ako. Nakapokus ako. Handa na ako." Ang nakakatuwa ay kung gaano kabilis nagsisimulang kumalat ang pagbabagong iyon sa isip sa bawat sulok ng buhay. Ang mga lalaking nagsisimula sa isang simpleng ritual sa umaga ay madalas na nagsasabi sa akin na nagsisimula silang matulog ng mas mahimbing, kumain ng mas maayos, at mas mahinahon na harapin ang stress. Nagiging matatag ang kanilang mood, bumubuti ang kanilang mga relasyon, at mas madalas na silang tumawa. At narito ang kagandahan nito. Hindi ito dahil bigla silang naging disiplinado o may motibasyon. Ito ay dahil ang ritual mismo ang nagpapanumbalik ng ritmo sa kanilang buhay. Nagiging angkla ito sa isang mundo na madalas na magulo. Mayroon ding espiritual na elemento dito na hindi ko maaaring balewalain. Kapag kinuha mo ang tahimik na sandaling iyon sa umaga bago magsimula ang ingay ng araw, muli kang kumokonekta sa isang bagay na madalas na ninanakaw sa atin ng modernong buhay. Katahimikan. Sinisimulan mo ang araw mula sa isang lugar ng kapayapaan sa halip na pressure. At ang isang desisyong iyon ay nagpapatuloy sa bawat pag-uusap, bawat gawain, bawat hininga. Ito ay banayad. Ngunit ito ay nagbabago. Kaya kapag sinabi ko sa iyo na ang isang kutsarita ay maaaring magbago ng lahat, hindi ko lang ibig sabihin sa iyong tsaa. Ibig kong sabihin sa iyong mindset, sa iyong ritmo, sa iyong kumpiyansa. Iyan ang dahilan kung bakit nagsisimulang mapansin ng iyong kapareha. Hindi lamang dahil mas masigla ka o mas malakas, kundi dahil iba na ang iyong pagdadala sa sarili. Mas matangkad kang tumayo, mas madali kang magsalita. Mukha kang buhay muli, ngunit may isang huling katotohanan na nais kong iwan sa inyo. Isang bagay na naintindihan ko lamang, pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga lalaki sa buong mundo. Ito ang nawawalang sangkap na ginagawang isang panghabang buhay na mapagkukunan ng lakas ang simpleng ritual na ito sa umaga. Isang prinsipyo na kailangang maunawaan ng bawat lalaking gustong umunlad pagkatapos ng 6 na ba. At iyan mismo ang ating aalamin sa susunod. 7. Ang huling sangkap. Pagiging pare-pareho, hindi intensidad. Kung may isang aral na nais kong matutunan ng bawat lalaki na higit sa sinta, ito ay ito. Hindi na tumutugon ang iyong katawan sa intensidad. Ito ay umuunlad sa pagiging pare-pareho.
Ang mas batang bersyon mo ay kayang lagpasan ang mga gabing walang tulog, lumaktaw ng pagkain, pilitin ang sarili sa mga workout, at kahit paano ay makabawi. Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, ang iyong katawan ay nagiging mas matalino, hindi mas mahina. Hindi nito kailangan na mas lumaban ka pa. Kailangan nitong kumilos ka ng mas matalino. Iyan ang dahilan kung bakit napakabago ng mga ritual na ito. Hindi sila binuo sa mga sukdulan. Sila ay binuo sa ritmo, sa pasensya, sa tahimik na kapangyarihan ng pagpapakita para sa iyong sarili tuwing umaga. Nakakita ako ng mga lalaking hinahabol ang sigla sa maling paraan sa loob ng maraming taon. Sinusubukan nila ang bawat bagong suplemento, bawat plano sa pag-ehersisyo, bawat milagrong lunas na nangangako ng agarang resulta. Nagsisikap sila ng husto sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, at pagkatapos ay bumabagsak. Ang problema ay wala sa plano. Nasa bilis ito. Ang katawan ng lalaki pagkatapos ng 6-10 ay hindi humihingi ng isa pang laban. Humihingi ito ng pagkakaisa. Gusto nito ng katatagan. Gusto nito ng tiwala. Kapag inaalagaan mo ito ng malumanay at pare-pareho, nagsisimula itong magbukas muli. Tulad ng isang apoy na naghihintay na makahinga. Nang simulan kong idagdag ang kutsaritang iyon sa aking tsaa tuwing umaga, hindi ko ito itinuring na isang magic trick. Itinuring ko itong isang pangako. Isang maliit na sagradong gawain sa pagitan ko at ng aking katawan. May mga umaga na wala akong naramdamang kakaiba. Ngunit nagpatuloy ako. At dahan-dahan, halos hindi mapapansin, nagsimulang magbago ang mga bagay. Bumuti ang aking focus. Nanatiling matatag ang aking enerhiya. Lumalim ang aking tulog at bago ko namalayan, ang lalaking dati ako, ang humaharap sa bawat araw ng may sigasig, kalinawan, at kalmado, ay bumalik na, hindi dahil pinilit ko ang pagbabago, kundi dahil pinahintulutan ko ito. Sinasabi ko ito sa aking mga pasyente palagi. Ang katawan ay may hindi kapanipaniwalang memorya. Hindi nito nalilimutan kung paano maghilom, kung paano lumago, kung paano umunlad. Naghihintay lang ito na bigyan mo ito ng dahilan. At iyan ang ginagawa ng pagiging pare-pareho. Binibigyan nito ang iyong katawan ng dahilan para maniwala muli sa iyo. Muli nitong itinatayo ang tiwala sa pagitan ng iyong isip at ng iyong mga selula. Nagsisimula kang maramdaman na nakaayon ka muli, na parang bawat sistema sa iyo ay sa wakas ay gumagalaw sa iisang direksyon. Doon, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa 1 linggo, kundi sa tahimik na pag-uulit ng isang pang-araw-araw na ritual na ginawa ng may intensyon. May isang lalaking nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Sabi niya, "Doc, dati akala ko ang pagtanda ay nangangahulugang pagbagal, pero ngayon napagtanto ko na nangangahulugan lang ito na kailangan kong tratuhin ang aking katawan ng may higit na respeto." Iyon na iyon, respeto. Bawat kutsaritang ihahalo mo sa iyong tsaa sa umaga ay isang gawa ng respeto para sa iyong enerhiya, iyong mga hormone, iyong hinaharap. Ito ay kung paano mo sinasabi sa iyong katawan, "Nandito pa rin ako, kasama pa rin ako rito." Hindi mo kailangang habulin ang kabataan. Kailangan mo lamang parangalan ang buhay na iyong pinaghirapan at patuloy na bigyan ito ng lakas sa tamang paraan. Ang pagiging pare-pareho ay nagtuturo din ng isang bagay na mas malalim, pasensya. At ang pasensya ay makapangyarihan. Ito ang naghihiwalay sa mga lalaking simpleng tumatanda mula sa mga lalaking patuloy na nag-evolve. Kapag binibigyan mo ng oras ang iyong katawan, ginagantimpalaan ka nito ng katatagan. Mas maliwanag ang simula ng iyong mga umaga. Mas makinis ang pakiramdam ng iyong mga galaw. Kahit ang iyong isip ay mas magaan, mas matalas, mas nakapokus, humihinto ka sa pamumuhay, sa survival mode, at nagsisimulang mamuhay na nakaayon sa enerhiya na tumatagal, kumpiyansa na hindi kumukupas, at isang tahimik na pakiramdam ng kapayapaan na nagdadala sa iyo sa buong araw. Kaya huwag maliitin ang maliliit na bagay. Isang kutsarita, isang tasa ng tsaa, isang maliit na sandali ng pangangalaga sa sarili,
ginagawa tuwing umaga ng may layunin. Maaari itong maging pundasyon ng isang ganap na bagong kabanata sa iyong buhay. Hindi ito tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa pananatiling matatag, tungkol sa pagpapanatili ng apoy na mabagal at malakas na nag-aalab. At sa ilang sandali, ibabahagi ko ang mensaheng nais kong dalhin ng bawat lalaki na higit sa sainta. Ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari kapag nag-commit ka sa mga simpleng pang-araw-araw na ritual na ito at kung paano nila maibabalik hindi lamang ang iyong lakas kundi ang iyong pagkakakilanlan. Dahil ang tunay na mahika ay wala sa kutsarita, kundi nasa lalaking pinipiling iangat ito bawat umaga. Conclusion. Ang umaga na nagbabago ng lahat. Kung may isang mensahe kayong kukunin mula sa buong araling ito na iyon. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa gym o sa opisina ng doktor. Nagsisimula ito sa katahimikan ng iyong sariling kusina na may isang tasa ng tsaa at isang sinadyang pagkilos. Isang kutsarita sa bawat pagkakataon. Maging ito man ay maca para muling pasiglahin ang iyong kislap, ashwagandha para pakalmahin ang iyong mga nerbiyos, o Ceylon cinnamon para balansehin ang iyong enerhiya, ang mga ito ay higit pa sa mga sangkap. Sila ay mga simbolo ng paggalang sa sarili. Nasaksihan ko ang mga lalaki sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s, na muling nabuhay sa pamamagitan ng mga simpleng gawin na ito. Lumalambot ang kanilang mga mukha, nagliliwanag ang kanilang mga mata, bumabalik ang kanilang enerhiya, at lahat ito ay nagsisimula sa pagpili na gumawa ng isang maliit na bagay araw-araw ng may layunin. Naranasan ko ito mismo. Nakita ko kung paano maibabalik ng isang kutsarita, hindi lamang ang sigla, kundi ang pag-asa. Kaya, bukas ng umaga kapag nakatayo ka sa harap ng iyong tasa, maglaan ng sandali, huminga, maghalo, ng may intensyon. Dahil ang tunay na inihahalo mo sa tsaang iyon ay hindi lamang isang suplemento. Ito ay isang pangako sa iyong sarili, isang pangako na manatiling malakas, manatiling present, at huwag kailanman tumigil sa pagiging lalaking nakatakda kang maging.